Kamusta mga kamuliwat mga kabyanan? Dalayawan ng Ginoong sa diin makabalik kita sa siningatan ni On sa inyong mga panimalay kag kundiin makakaron. Labi na gid sa aton mga kauturan no, mga tumuloo. Salamat gid sa inyo nga pagpadayon sining aton book study. Kabay nga makadugang gid ini sang kaalam kag kabakod sa aton kag sa pagpreparar. Labi na gid sining ulihi mga inadlaw nga ari na kita sa hingapsan nga mga inadlaw nga gin hambal sa pulong sang Ginoo. Yang pagkari sa itong Kristo, nagahilapit na gid. May duwa ka tanda nga ginhambal si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonians na hanungod sang sign sa pagkari sa Ginoo. So ginhambalan niya mga taga-Thessalonian Christians, hindi ka mo magpanik kung makabati ka mo, makabasa sa mga naghambal nga ara ng Ginoo maabot na. Sila nga hindi ini matabo kundi mo makita ang mga signs, no? Kag ang duwa gid diri ginhambal ya, amo ini ang pag-reveal sa kay Antichrist, no? Kag ang natawag naton pagbiya sa madamo sa pagtuluhan, apostasya, the apostasy. So duwa ka sign na ginhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonians. Kag kung tun-an naton ang book of Matthew 24, makita tama na ginhambal sang Ginoo ang mga signs ang last days. Kag isa dira ang pagbiya sang matutuod nga pagtudlo. Kay karon madamo ka na gid sang basa sa social media, no? Kay ini nga technology open na gid kaayo subong. Kay madamo sa mga influences nga ginabutang dira man ni Satan. Even though ginatunghaan naton man nga mga tumuloo nga ikumbat ina nga mga ginapang post nila dira. That's why isa ina kadako man nga challenge sa aton mga tumuloo nga sa diin maghimo man kita sa mga tikang nga makumbat naton ang mga ginahimo ni Satanas. Kay ang importante ang pagtudlo sang pulong sang Ginoo nga matuod dira man sa social media. Amo ina ang aton commitment, no? Kag ang commitment sang Life Word ang nitawag nga media broadcast. Kag salamat sa Ginoo nga madamo man ako sa mga upod nga nagagamit sang social media agud nga ipahayag ang kamatuoran sa pulong sang Ginoo sa mga tumuloo, kag of course sa mga di tumuloo, no? Kag kabay nga pangamuyuan niyo man kami kasubong sang request ni Apostol Pablo nga tagaan kami sang Ginoo sang kabakod nga mapadayon namon ini kag maintindihan namon ang ginahimo ni Satanas nga pag disable, no, sa amon man nga mga kapasturan kag mga manugwali. So sa pagpadayon sa aton diri ginatun-an sa Ephesians chapter 6, no, kag nasuguran naton sa isa kadlaw sa verse 10 nga naghambal si Apostol Pablo nga dapat nga mag-andam kita kay wala kita nagpakig-away sa flesh and blood o kun sa mga tawo nga kasubong naton. Ang masubo kay ang mga kasimbahanan nagaginamo ang mga leaders, ang mga members kag ang lain-laing mga kasimbahanan nagaginamo. Dapat ani, no, kung intindihan naton even duga katabo gid man pero dapat maintindihan ta nga ang aton real enemy amo si Satanas. Kag hindi sa lahog-lahog nga kaaway kay nakabalhag diri sa kasulatan ang iya mga tinutuyo sa pag deceive kay isa siya kay tawag naton ang ginambal sang Ginoo, no, sa diri mabasa naton sa isa sa aton mga teksto sa John 8:44 nga si Satan natawag siya the father, no? Ye are of your father the devil, sa bagay ginhambalin na sa mga Hudiyo, no, nga wala nila ginbaton si Lord Jesus Christ nga ila manuluwas to sila sa Ginoo. Kung nag-claim ka buya nga amay ninyo nga akong amay, hindi na insakto, bangod ang inyo amaya, amo si Satanas, kag ang kaibog sa inyo amay, amo yung ginasunod nyo, kay halin sang puno, isa siya ka manugpatay, murderer from the beginning, kag wala siya nagakabuhi sa kamatuoran, kay wala man sa kamatuoran sa iya, kag kung maghambal siya sang butig, no, naghambal siya sa iya lang niya, kinaugalingon, kay siya butigon, kag amay sini. So amo na nga bisan si Apostle Peter nagawarn sa aton nga dapat mabinantayon kita, be sober, be vigilant, because your enemy or adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Amo na nga sa aton pagtuon sining walk in victory kung paano kita mangin madinalagon nga mga tumuluo sining last days. Number one, aware gid ta sa buluhaton ni Satanas kay ang iyagid siya handom nga i-deceive niya o kung iya nga pagpatalangon ang mga katawhan agud madaldal niya sa impyerno kay kabalugid sa Satanas siya nga hindi na gid man siya makabalik sa Dios mo, no? Ang pamangkot kanida nga ang wala sang kaluwasan ang mga demons si Satan. So ang simple lang yang masabat ko bangod wala sang namatay para sa mga
demons o kung kay Satan. That's why ang kaluwasan iya lang isang tao because Christ died for human o kung sa human beings. Sa tao siya namatay, hindi sa mga demonyo. Di ko may araman niya guro nga mag-surrender ka mangin matay para sa demonyo pero wala na din na balhag sa Biblia. That's why ang mga demons, even Satan, has no savior. Kitaya ang may ara kita manluluwas. Amo nang ginhimo ni Christ para sa aton tanan. Namatay siya, agud bayaran na atong kasalanan, agud bayaran kitaya paglaom sang himaya. Si Satan nga mga demons wala ni sila paglaom because wala sila redeemer kasubong sa atong Kristo. Christ died for men and not for the fallen angels. So kinahanglan mangin maalam kita sa paghangop sini kung nga ang mo ni katabo subong kung di kita aware nga ginamo ang mga kasibanan subong bangod nga gusto ni Satanas nga maginamo kita kag nalipay gina siya basta magginamong simbahan. So kaysa may mga time nga hindi ka move on so dapat nga padayonon ta buluhaton sang Ginoo. Maabot magidang time no nga may mga ginatawag kita nga mga reconciliation. Well siling nga isang isa if not here on earth in heaven kag tuod matabo na. So ang isa ka ikaduha ka butang nga paramdumon ta atong ginamention ta sang nagligad nga adlaw nga may gin-provide ang Ginoo nga armor o kon proteksyon para sa aton mga lawas. Ago dili ta madutlan sang mga baslay ni Satanas, no? Kag gigamit na Apostol Pablo nga ilustrasyon amo ang mga Roman soldiers nga nakasuksok sa mga armor halin sa helmet pagkadto sa ilang sapatos, no? Kag may mga taming sila, kag may mga espada. Amo na nga sila diri sa verse 13 as we continue Ephesians chapter 6 verse 13. Wherefore take unto you the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Gani sila ni Apostol Pablo bagod na kilalata nga hindi lahog-lahog ang atong kaaway kay ti makita ta naman ang mga halit nga ginahimo ni Satanas kag makita ta nga kung hindi ta aware sang gin-provide sang Ginoo nga protection ti hasta kita matiplang pa niya kag biktimahon kita ni Satanas. Amo na nga gin-provide sang Ginoo diri according to the Apostle Paul is the whole armor of God. Wala ilang kita gitagaan sa armor nga part lang sang armor kundi the whole armor. Kag mabasa nato na diri kung ano ining mga armor. Because without this, sila nga, you will not be able to withstand in the evil day. Hindi kita kasarang, no? Nga mag-away o kung magpamatok sining tinion sang kalaot. Kag sila nga dapat, kung gusto nyo nga magkatindog kamo, kung makasurvive, kag makadaog, no? If you want victory in this warfare, na tawag naton spiritual warfare, we need to realize nga ang Ginoo may ginhatag sa aton niya nga taming armor, no? Hindi lang ani nga taming kibahin kita taming shield lang yan, no? But armor nagha-refer ini sang bilog nga lawas nga gintabunan sang Ginoo nga amo ining gamiton naton nga mga armas sa pag pamatok do sa pag kontra sa kay Satanas sa pagpakig-away sa iya. So, number 1 dira amo ang truth and righteousness. Kaya according to verse 14, siling ni Apostol Pablo, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. So dira sa verse 14, naghambal siya sang duha naton ka armor, no? Duha ka parts sang armor, nga amo ang truth, kag amo ang righteousness. So amo lamang ini, amo ini ang makabig naton bahin sang bilog nga kagamitan sa pagproteher sang aton kabuhi bilang mga tumulo against sa kay Satan kasi ang mga demons, no? Ang ginatawag naton belt of truth. Actually ang word nga girt amo ini ang wagkos kun sa mga katigulangan pa. Kay ti sa time ni Apostol Pablo, no? Ara na inang natawag natong girt either nga nahimo ina sa wagkos o kon may mga belt gid man ang mga Roman soldiers, no? Dapat nga aton inang hugton kung sa aton pa hugton nato ng aton nga paha. For the reason nga ang ginatawag naton suludlan sang espada dira na nagakabit sa paha.
Sa bagay, even subong, di ba, most of the things nga ginakarry ta, ginabutang ta sa aton belt, ang aton cellphone, ang aton mga personal nga mga bag nakabutang sa aton belt, kaya ano pa dara inapakabit ta. So kung halog ang aton belt, mawagak ang aton dilargo, hindi ba? So agod hindi mawagak imo largo, hilabi na kung sa patag-awayan ka, yung mga Roman soldiers, ginahugot yun na ilang mga wagkos, no? Having your loins, ang imong hawak na higtan sining natawag naton paha sang kamatuoran. So, in relation to that, yung mga lantaw kita, why man siya Apostol Pablo naghambal bisang paha nga ginagamit niya subong panit o kung ano man nga paha, no? Kundi ang kamatuoran sang Dios, no? Amoy na ang aton wagkos, agod nga hindi mawagwag ang aton espada, the Word of God, kag hindi natawag lang mabihangan ang aton kaugalingon, kay kung mawagak imo dargo sa patagawayan, kadlawan ka sang imo enemy. So the truth of the Word of God, kay ang truth ng baldri, it's the Word of God, di ba? Ang prayer ni Lord Jesus Christ sa John 17 verse 17, nga sila niya, Father, sanctify them in thy truth, thy word is truth. So ang pulong sang Ginoo, amoy niya ang aton wagkos, amoy niya ang nagahold sa aton nga mangin mabakod kita, nga hindi kita pagbiktimahon ni Satanas. Especially sining last days nga kadamo sa mga philosophies, no? Legalistic teachings nga nagahalin sa mga false teachers. Nga ginwarning gid sang Ginoo sa aton sa Matthew 24, ang unay agad nga warning sang signs of the last days, amo ang pagbuad sang mga false teachers, sang mga kulto sa pagkadamo subong. So kada isa sa aton personally mag-andam gid ta sang aton mabasa, i-compare gid naton sa Word of God. Kay madamo sa mga reliyon nga nagatudlo nga ang hindi lang ang Bible ang basis ng aton nga pagtulunan, kundi ang mga tradisyon man sang mga ginakabig nila religious leaders, kabisan pa nga mga Hudiyo. Nag-abot ang time hindi na malanggani ang Word of God gidya, no? Ang Torah abi nga 5 books of Moses, kundi naghahimo man sila sang ilang mga writings man nga naghalin niya sa kaalam sa mga leaders, kag may gindugang sila nga mga butang, no? Kasubong sang mga dugmas dira o kon mga nga mga pagtudlo nga man-made. So ang truth iya naghambal na iya sang Word of God, no? Ining Bible nga yata natin subong. So bagay gani kung tawon mo nga ang Bible halisuna may mga apocryphal books na mo, pero ang Christian Bible ginkuha nila na ya ang apocryphal books, 66 na lang ang nabilin nga amo na siyang mangin na pundasyon sa aton pagtuo. Kay tuod man gid kung basahon na nimo sang matutong kag maidid ang Word of God, hindi ka gid magtalang, no? Kay di man sa pagpabugal for many years nga ang Bible lang gid yang atong ginagamit, no, sa aton mga broadcast. Amo gani isa kung mangayo outline ang aton mga listeners, lingkula ko sang outline nga mahatag sa inyo because I simply use the Bible as my text, no. Kag of course nga nagabasa man kita sang mga commentaries dira and comparing sa mga teachings, pero ang Word of God gid ya ang mga pangibabaw da. Kay paramdamon ta nga ang Word of God naghalin niya sa Ginoo mong kaginhatag na sa aton sila ni Apostol Pablo ginambala kay Timothy, di ba? Nga it is good for doctrine, for reproof, for correction and instruction for righteousness, so that the man of God will be furnished, thoroughly furnished unto all good works. So ang scripture by itself, gina-question magani isang madamo nga mga hindi man niya nagatuo sa Bible, no? Gina-try gid nila nga ang Biblia i-discredit, no? Kung sa bagay halin pa sang una ang Bible ginasunog kag gusto dulaon, but because it is the Word of God, ano blang hambal sang Ginoo? My word will remain forever. Kung madula man ining kalibutan, but my word will remain, di ba? Hinambal man ni Peter, yang pulong sa Ginoo di niya madula, kay iyan nga pulong, it's just a proof nga sa mga libro nga atong ginabasa, ang Bible amo ni pinakadaan nga libro sa mga tunanta, no? Kag madamo sa mga libro nga sinulat sa mga authors nga hindi na applicable subong. Sa bagay iti sa publish ko ang PP and Pilar nadula na gani, no? Pero ang Bible is still here because it is the Word of God. Kag amo lang ning basis sang aton faith and practices. So kung dugangan mo niya sa mga philosophies nga ginhimo sang tao, tidira na nga maglingin ang imo ulo kag madisib ikaw kay ginatinguhaan ni Satanas nga
idasok dira no sa Word of God ang mga philosophies, ang mga legalistic practice nga naghalin sa mga teachings ang mga ginatawag nila forefathers, spiritual forefathers, tigaling kay no makita mo yang damo sa mga ginsulat ang mga religious leaders man nga nagakontra sa scripture. So amo na ang challenge sa aton niya, mabalik kita iya sa Word of God. Amo na ginhimo naton diri nga we will study the Word of God verse by verse, basahon naton kay intindihon kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa aton. So kinahanglan naton ang truth. The Word of God is the truth. Amo ning kamatuoran nga maghahatag sa aton sang kahilwayan. We will know the truth and the truth shall set us free. So ining simple nga ginahambal sang pulong sa Ginoo sa aton, especially kung magtuon ka sa gisulat ni Pablo sa Book of Romans, maybe the next time no aton nga pagatunan nina, nga gina-explain niya gid ang nahanungod sang sitwasyon sang katawan sa kalibutan, nga tanan kita nakasala tag nawad-an sang himaya sang Dios. Apang ang pulong sa Ginoo nagasiling nga may ara kita manluluwas nga nagkari namatay sa krus sa pagbayad sa atong kasalanan. Bisan nga na gina-question nila sa madamo nga mga maalaman mga tao nga si Kristo no way namatay, hindi siyang Misaya, kag tanan na lang dira kay gusto nila gubaon ang aton pundasyon. Di once nga magguba ni Satanas ang pundasyon naton nga amo ang Word of God, hindi dala sa manta, amo na nga mabutan time nga bisan dugay na taguro gawali kasubong sang nag-viral na nga isa ka preacher nga bantog man diri sa Pilipinas nga nag-ilis ang doktrina niya no, nag-apostatize ang balon kung ginatudlo mo karon nga si Yahweh hindi siya Dios kundi God of darkness nga gina-compare mo sa iya nga si Satan, dako na nga blasphemy. So how come nga nagkadto dira ang teaching sa mga tao, bangod lang nga gusto mo magsikat, way kagandam sang ginatudlo nimo. So isa na sa mga butang mga tumuluong nga ang mga manugwali nga ginakabig naton kag sometimes gina-idolize no nga mga maayo nga manugwali. Kung lang tawon tigid may mga failure sila sa ila kabuhi, kag may ara sila natawag naton nga mga hindi na amo nga ginatudlo. Well, failure sa kabuhi nagakatabo sa aton tanan na kahit hindi man ta perfect, pero importante ang teaching siya nga hindi maghalin sa word of truth, the Word of God. Ikaduha dira ang natawag nga breastplate of righteousness, no? Stand therefore, magtindog kita nga na wagkusan ang aton hawak sang natawag naton truth sang kamatuoran, amo ining aton pundasyon, amo ining tun-an naton ginatuuhan agud hindi mawagwag ang aton nga panapton kag hindi kita ma-expose into shame. The truth is important, the belt of truth. The breastplate of righteousness, siyempre masiling nga ka breastplate, siyempre dili sa atubangan wala man din nag-mention niya nga backplate. So, isa sang bagay nga maawerta nga ang ginaproteksyonan nandi ang aton nga diri sa aton dughan, the breastplate of righteousness. Ang likod niya, tiyan mo na nga kung magtalikod ka sa enemy, no? Dira ka gid maigo sang pana ni Satanas. So hindi basta-basta nga talikdan mo si Satanas, hindi atubangon mo gid siya kay siling gani ni James, resist the devil and he will flee. So matindog kaya because to realize nga kita ya nga mga tumuluong nga matutuod mandadaog na tangadaan. So kung hadlukan ka magatubang ka sa Satanas, di perdi ka da. So that's why nga hindi tagid pagdulaon ng ninatawag nga breastplate. Kaya as long nga nagatubang na ta sa enemy, kaya ginasuksok tayo ng breastplate, sa bagay hindi lang basta-basta breastplate, ano kuno ha? Breastplate of righteousness. Ang natawag naton diri nga taming diri sa aton dughan, nga makita sang mga katawhan, even sang aton enemy, ang pagkamatarong sang Dios. Now, hindi ini aton self-righteousness, no? Ining righteousness, naghambal ini sang righteousness ni Christ. Kag if you want to understand that, basahon nimo ang Romans chapter 4, no? Kay ara dra ginhambal ni Apostol Pablo hasta sa chapter 10. Actually ginhambal niya dra ang righteousness ni Abraham nga nag-abot man ini sa iya, no? Sinatawag lang nga imputed righteousness. Amo gid ang termino, no, nga ang pamangkot ni Pablo dra sa Romans chapter 4. Paano si Abraham naluwas? Naluwas siya bangod sang iya pagtuo sa Dios. Kagasubong man sa ni David nga, blessed is a man whom God imputeth righteousness. So ang word lang nga gin-impute, butambalon nga wala gid taya sang righteousness kay makasasala ta mo. Pero ginbutang, kasubong sang ginbutangan ka sang
bank account sang kwarta sa imo account nyo. Wala ka kwarta, pero somebody has opened to you a bank account, kagin butang dira inang manggad kamanggaran. So, ang righteousness nga ginhambal diri, nga mangin breastplate naton, nga mangin sagang naton sa enemy, is the righteousness of Christ. Ang mga Hudiyo, according to Romans chapter 10, na ginhambal ni Apostle Paul, they are working for their own righteousness. They are establishing their own righteousness. Masabala sa Romans chapter 10. Kaya sila ni Pablo ang akon prayer kaghandom sa mga Israelites nga kasubong nakon, nga tani sila maluwas. Kay kilala ko gid sila. Nabalaan ko ang ilang pagkareliyoso. Kasi siya Pablo, before siya nga nangin tumuluo kay Kristo, grabe man ang iyang zealousness sa iyang religion nga mong Judaism. Di ba? Sila ni Pablo, kilala ko gid niya mga Hudiyo, nga grabe ni sila katutom sa ila reliyon, pero ang ila righteousness, hindi righteousness ni Kristo Jesus. So they are building their own righteousness. So munang aware kita mga kabyanan, no, kung ang ato niya nga taming diri self-righteousness, hindi na iya kapasar sa Ginoo. Sa bagay tinanamian sa tanasina. Kung nagapabugal kaya nga matarong ka kay bangod sa imong hinimuan, that's why damo sa mga reliyon nga ang ila kaluwasan nasalig nila sa ila nga hinimuan in order to build their own righteousness. Sa book of Colossians, sinambal ni Pablo dra ang mga ascetics, no? Asceticism, nga nagahimo sila sang mga tikang sa ila kaugalingon nga pagpanikasog, agod nga mangin spiritual sila. So if you are building your own spirituality, kay ti makasasala ta, wala taya sang capacity nga mangin righteous, nga mabaton sang Ginoo. The only righteousness nga batunon sang Dios, sila ni Paul sa Romans chapter 10, is the righteousness of Christ. So hindi na aton pagkamatarong. Amo na when we talk about salvation, wala gid taya sang mahimo da ni zero, no? Zero gani kaya wala gid mo. Wala kita sa makontribute sa aton kaluwasan. Kaya hindi naton ina ma-attain sa aton self-righteousness. Most sa mga reliyon, amo na kinanglan maghimo ka maayo, tinguhaon mo nga i-keep mo ang Ten Commandments, ang mga sakramento, ang mga dugmas, ang mga teachings, agod nga mangin righteous ka. Ting Hudiyo gitinguhaan gid na, ginasunod nila ang law ni Moses nga hindi man makaluwas. So they are building their own righteousness. Yung pamangkot, ikaw abyan, ga-build yo man bala sang imo pagkamatarong, nga gusto mo nga mangin matarong sa Ginoo. Sabagay ti ulang taon mo nami man ang handom nga gusto mo mangin matarong galing as human beings kay makasasala kita. Siling ni Paul, we fall short of the glory of God. Kay bangod we fall short of the glory of God, ang aton ginahimo, no, nga mga good works, kung wala si Kristo, hindi ta mahimo. Actually, good works importante na pero ang good works should be the fruit of our faith. Amo na ginhambalya sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and 10. We are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Pero ang good works makam-in na siya kung kita nagdesider nga magbaton kay Kristo nga at manuluwas. Without Christ, there is no righteousness. Kaya gin-impute na yan sa Ginoo mo. Ginbutang yan na sa aton niya kabuhi sa tion nga ginbaton naton si Kristo Jesus. Ang pagkamatarong ni Kristo Jesus ang mga importante. And many times I would say nga, hindi kita matarong kaya wala sang matarong. Kasi sila sa Bible, no one is righteous. Pero may ara, nga gin pakamatarong. So kisa manging careful kita sa paggamit sina nga pulong, no. Hindi kita matarong kaya wala sang matarong. Pero may ara, nga gin pakamatarong. Bangod sang pagkamatarong ni Kristo. Amo nang reason kung dapat batunon gid naton si Kristo at manuluwas. Kay ara sa iya pagkamatarong, ang aton pagkamatarong, kagin pagkamatarong lang kita sang Dios. We are being made righteous by our faith in the Lord Jesus Christ. Now kung amo ining aton nga natawag naton taming, no, nga atong kabuhi napasad sa kamatuoran sang pulong sang Ginoo, the word of God is truth. Nga mo hambal ni Lord Jesus Christ sa John 17 verse 17. John 17:17, sanctify them in thy truth, thy word is truth. Tag ang breastplate of righteousness nga makita sa kabuhi ta ang pagkamatarong ni Kristo Jesus. Amo na nga importante sa kabuhi man naton nga makita gid ang good works, no? Di sila ni James, ang faith without works is dead. Hindi sila nga tinguhaan mo nga maghimo ka good works igod baluwas, kundi kun hindi makita sa kabuhi sang isa ka nag-claim nga tumuluo, kundi makita sa iya ang mayong buhat,
questionable ang iya faith. Kaya ang matutuod nga faith kay Christ, magaproduce gidya sang true righteousness. Kagamoy na ang good works. So kabay nga panumdumon tani, no? Nga ara sa kabuhita, ang pulong sang Ginoo, amo ning aton paha, nga paghugton, belt of truth, kag ang breastplate sang righteousness. Kay kon magatubang makita kay Satanas, ag kabuhi tayo matarong sang pagkamatarong ni Kristo, amo ning butang nga makadaog sa kay Satanas. Okay? So the next one is winning souls with the gospel. Kasi niya sa verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang atong tiil na butangan sang sapatos, no? Sang natawag naton pagwali sa mayang balita. Kaya ang tiil, usually, nag-represent na sang aton nga walk. Ti ano man ang ginagamit, tabi maglakat. Ti sila nila, ng kabayo, or karwahe, or subong ti mga salakyan na Pero ang pamangkot, paano ka kakadto sa imong salakyan? Well, kung disabled ka, butang ka sa wheelchair, dalon ka dito sa imong salakyan, kag makakadto ka sa lugar nga gusto mo kadtuan. Pero ang ang fit o kanang natawag naton nga gospel of peace, no? Madala lang ni ko ng aton tiil na sapatusan sang natawag naton sapatos nga napreparar para sa pagwali sa mga balita. So ang question dira, diin ta kadto? Anong ginakadtuan naton? Anong katuyuan sa aton mga tiil? Diin niya kita siniginadala because it represents our walk, our daily activities. So dapat ang aton nga kabuhi, no? Busy sa pagwali sa mayang balita. Kag natun-an man naton diri sa ginamali Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 nga ginatinguhaan ni Satanas nga lipdan ang kapawa sa mayang balita. Di mo na nga hindi lahog-lahog ang aton nga trabaho, no? Kay bisan sa diin nga anggulo ginatinguhaan gini Satanas nga pukanon o i-disable ang mga tumulo. Okay? So katatlo dira, no, sa verse 16, silingan niya, above all taking the shield of faith wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Above all, sa ibawaw sining tanan. Siling niya, dapat usaron mo gid ang taming sang pagtuo. So nagambal ini sang aton faith sa Ginoo. Hindi lamang nga ang aton kabuhi na pasad sa truth, amo ini nga aton nga belt of truth, kay di lamang nga makita sa kabuhi ta ang resulta sang aton faith, nga among good works, no? Makita sa aton ang righteousness ni Christ, ang aton tiil, busy sa paghimo sa mga tikang kag buluhaton nga mapalapnag ang mayang balita. Ti sa subong nga daan nga tinion niya, bisan diin ka lang corner, no? Ma-share mo gid ang gospel, kay especially sining technology nga ginalaw sa Ginoo sa aton sining last days. Kay matod man, no? Paano ta malambot ang bilog nga kalibutan? Kag paano matapos ining tanan, ining katapusan sang natawag naton tion sang bugay, hiling sa Ginoo, the gospel of the kingdom will be preached to all the world. Hasta sa tinion sa mga Hudiyo nga mawalin nila ni sa bilog kalibutan. So without the technology, I don't know kung mahimo na to ni. Amon gani subong ti siyempre ang isa sang project ni Elon Musk, di ba, ang satellite internet nga bilog nga kalibutan ma-connect, no? Ma-connect na kag ma-control sang tao. And even though hindi naman mag-accuse si Elon Musk, kaya kung maglantaw ka sa YouTube, may mga interview man da siya, kag he believes in the principles nga ginhambal ni Kristo Jesus, no? Pero way takbalo, nga ining technology nga ginahimo niya, amo man ni ang maka-fulfill sang buluhaton ni Satanas sa pilakadlaw, ang natawag naton the beast nga mag-control sa kalibutan. Ti ini nga technology, mga kaabyanan, mga kauturan, aron niya ni subong, no? Ang mga microchip nga mabot ang time hindi ka kabakal, hindi ka makatransact business, kay even now makita naton ang pag-usar na sini nga technology. So dapat nga magsalig kita sa Ginoo, no? Ang aton niya isa sa mga taming taman kakusog amo ang shield of faith, kay paagi sini we can quench. Anong buta malon? Mapunggan naton ang mga nagabagabaga nga mga pana o kung baslay sang aton kaaway nga si Satanas. So I pray, no, to this point nga kabay nga makita mo man ning importansya sang natawag naton na mga armor nga isuksukol naton, no, isuklob naton sining last days nga nagabudlay ang dalagan sang kabuhi. However,
aton makita nga ang aton Ginoo matutom sa pag-provide sa aton sang protection. Hindi kita pagpabayaan. And even though kasi hindi tayo maintindihan ang dalagan sang aton kabuhi, labi na gid sa mga alagad sang Dios nga sa pagkadamo sang ginagamit ni Satanas nga mga pamaagi agud lamang nga ma-disable, no? O kung ma-disrupt ng aton atensyon sa pag-alagad sa Ginoo. Kabay nga sulubon naton ining mga armor nga yagin provide in order nga mabatuan naton ang mga buluhaton ni Satanas kag mangin victorious kita sa sining Christian race. Tubtob sa buwas niyo, abiyan Pastor Pili Rabag nga nagapaalam. God bless.